Paano mo susuklian ang isang Hindi tao marunong na maging tila presidente binabato ka na ng lahat ang ng klase ng nakaupo. akusasyon? Kapag lahat ng sinabi niya ay tila pagsubok sa iyong karakter, pipiliin mo bang gumanti? O magpapakita ka ng mas malalim na uri ng pagmamahal at kabaitan? Ang klase ng pagmamahal na nagmumula sa ating Panginoong Diyos. Sa gitna ng magulong politika at mga personal na sigalot, isang bagay ang umangat sa karakter ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang kakayahan niyang magpatawad at magpakita ng kabutihan sa kabila ng lahat. Ang tanong ngayon, paano ito nagagawa ng isang lider sa kabila ng matinding kontrobersya? At paano ito nagbibigay ng inspirasyon sa bawat Pilipino? At totoo kaya ang ipinapakita niya o isa lamang itong taktika? Halika, atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Sa gitna ng ingay ng politika, nagpakita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng isang bagay na bihirang makita sa isang lider, isang uri ng kabutihan na hindi gumaganti kahit pa nasasaktan. Sa kabila ng sunod-sunod na pahayag ni Vice Presidente Sara Duterte laban sa kanyang administrasyon, malinaw ang kanyang tugon. Hindi ito tungkol sa pagpabalik ng galit, kundi tungkol sa pagtutok sa mas mahalagang layunin. Hindi may kakaila na ang politika sa Pilipinas ay puno ng drama at personal na atake. Ngunit kakaibang diskarte ang ipinakita ni Marcos. Sa halip na pumatol sa mga paratang, pinili niyang ipakita ang kanyang mas mataas na pangunawa. Ngunit ito ba ay taktika lamang? O totoo talagang bahagi ng kanyang karakter ang pagpapatawad? Ang sagot ay makita sa kanyang mga aksyon. Kamakailan, naging usap-usapan ang posibilidad ng impeachment laban kay Duterte. Sa gitna ng mga panawagan, binigyang diin ni Pangulong Marcos ang kanyang personal na paninindigan. Hindi siya pabor sa ganitong aksyon. Hindi payag si Pangulong Bongbong Marcos sa mga usapin ng pagpapa-impeach kay Vice President Sara Duterte. Ito ba ang magbabago ng buhay ng kahit isang Pilipino? Tanong niya. Ang sagot niya, malinaw. Hindi. Ang impeachment para kay Marcos ay isang bagyo sa isang tasa ng tsaa, isang walang kabuluhang sigalot na makakaabala lamang daw sa mga mababatas at sa layunin ng gobyerno. Subalit sa likod ng pahayag na ito ay ang mas malalim na mensahe, ang kanyang pagmamahal at respeto sa dating kaalyado. Sa kabila ng kanyang kasalukuyang hidwaan, alam niyang ang impeachment ay magdudulot lamang ng karagdagang kaguluhan, hindi lamang sa gobyerno, kundi pati na rin sa sambayanan. Pero bakit ganoon na lang ang kanyang pananaw? Dahil para sa kanya, ang tunay na trabaho ng isang lider ay hindi ang makipag-away, kundi ang pagandahin ang Pilipinas. Pero bago ang lahat ng yan, may pasabog ako sa inyo dahil ang Great Controversy na isa sa pinaka-best-selling na libro ngayon patungkol sa propesiya sa Biblia ay halos 40% off. Mabibili mo ito sa halagang 497 pesos na lang. Kung interesado ka kaibigan, i-click mo sa description sa baba at mabubuksan ang iyong mga mata sa mas malinaw na pangitain sa iyong hinaharap. Tayo'y magpatuloy. Samantala, sa kabilang panig, walang paligoy-ligoy si Vice President Sara Duterte. Sa kanyang pahayag, sinabi niya, gusto nila talaga akong tanggalin sa posisyon. Ang ganitong matapang na pananalita ay tila nagpapakita ng irreparable rift sa pagitan ng dating magkaalyado. Ngunit sa halip na pumatol o magbigay ng pahayag na mas magpapalala sa sitwasyon, pinili ni Pangulong Marcos na manahimik at magtuon ng pansin sa kanyang misyon, ang pagsulong ng bansa. Masakit sa pandinig ang mga akusasyon ni Vice President, ngunit malinaw ang landas na tinatahak ni Pangulong Marcos. Sa halip na ibuhos ang oras sa personal na alitan, ginugugol niya ito sa pagpapalakas ng ekonomiya, pagtataguyod ng mga proyekto sa infrastruktura at pag-aangat ng kalidad ng buhay ng bawat Pilipino. Para sa kanya, ang sagot sa ingay ng politika ay ang paggawa ng mas tahimik ngunit epektibong trabaho. Ano ang nagtutulak kay Pangulong Marcos na magpakita ng kabutihan
Sa kabila ng lahat ng ito, ang sagot ay makikita sa kanyang mga salita. Ang trabaho ko ba ay makipag-away? Hindi. Ang trabaho ko ay pagandahin ang Pilipinas. Sa bawat desisyon na kanyang ginagawa, laging malinaw ang kanyang layunin. Itaas ang buhay ng Pilipino. Ngunit hindi lamang ito taktika ng isang politiko. Ito'y tila isang malalim na prinsipyo na nakaugat sa pananampalataya at sa mas mataas na pananaw sa buhay. Ang kanyang kilos ay sumasalamin sa aral ng ating Panginoong Diyos. Ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ang mga umuusig sa inyo. Mateo 5 verse 44. Ang kabaitan ni Marcos ay hindi kahinaan. Ito ay lakas na nagmumula sa paniniwala na ang kabutihan ang magpapanday ng mas maliwanag na kinabukasan para sa bansa. Sa kabila ng mga pasaring, nananatili siyang nakatuon sa kanyang trabaho, isang testamento sa kanyang dedikasyon bilang lider. Kung titignan mo, madali sanang pumatol si Pangulong Marcos, pero bakit hindi niya ginawa? Dahil para sa kanya, ang away ay sagabal lamang sa mas malaking mga layunin, ang pagpapatawad kahit pa hindi hinihingi na naglalagay ng bansa sa unahan. Sa mundo ng politika, kung saan ang bawat aksyon ay sinusukat at pinupuna, ang pagiging mapagpatawad ay tila mahina. Ngunit para kay Marcos, ito ang kanyang lakas. Ang pagpili niya na unahin ang kabutihan ay isang mensahe sa lahat. Ang tunay na lider ay hindi nasusukat sa dami ng kanyang galit, kundi sa kakayahan niyang manatiling kalmado sa gitna ng unos. Ang mga kaganapan sa pagitan ni Pangulong Marcos at Vice Presidente Duterte ay nagbibigay ng mahalagang aral, hindi lamang sa politika kundi sa ating personal na buhay. Sa harap ng pagsubok, maaari tayong pumili kung magpapadala sa galit o magpapakita ng kabutihan. Si Pangulong Marcos Jr. sa kabila ng lahat ay piniling manatiling matatag sa pagmamahal. Never say never, sabi niya, nang tanungin kung tuluyan na bang nasira ang kanilang relasyon ni VP Sara Duterte. Isang paalala na ang pagpapatawad ay laging posible at ang pagkakaisa ay laging maaring maibalik. Habang nanonood tayo sa drama ng politika, huwag nating kalimutan na ang tunay na tanong ay hindi kung sino ang tama o mali. Ang tanong ay, paano nating masisiguro na ang ating puso ay nakaayon sa pagmamahal at hindi sa galit? Kung kaya ng ating Pangulo na mahalin ang isang kaibigan na tila naging kaaway, kaya mo rin bang magmahal ng isang taong nagbibigay sa iyo ng sakit? Ang sagot ay hindi madali, pero ang hamon ay malinaw. Magmahal, magpatawad at magtulungan para sa ikabubuti ng lahat. Sa dulo ng lahat, ang landas ng kabutihan ang magdadala sa atin sa tunay na tagumpay bilang isang bansa at bilang mga individual. Roma 12 verse 17. Huwag kayong magsiganti sa sinumang gumagawa ng masama sa inyo. Sa halip, gawin ninyo ang mabuti sa lahat ng tao. Madalas kapag tayo ay sinaktan o ginawa ng masama, natural sa atin ang magalit at gumanti, ngunit paalala sa atin ng ating Panginoong Diyos. Sa Roma 12 verse 17, hindi ito ang tamang tugon. Ang kasamaan ay hindi dapat sagutin ng isa pang kasamaan, sapagat ito'y magdudulot lamang ng higit pang gulo at sakit. Sa halip, tinawag tayo upang maging ilaw, gumawa ng mabuti kahit na sa mga taong hindi karapat-dapat dito. Ang pagtitimpi at pagpapakita ng kabutihan ay hindi tanda ng kahinaan, kundi ng lakas ng loob at pananampalataya. Sa pamagitan ng paggawa ng mabuti, ipinapakita natin ang pagkilos ng ating Panginoong Diyos sa ating buhay. Ang ating kabutihan ay maaaring maging instrumento ng pagbabago, hindi lamang sa ating sarili, kundi pati na rin sa iba. Kaya itanong natin sa ating mga sarili, sa mga pagkakataong ako ay nasasaktan, paano ko mapipiling gumawa ng mabuti? Sino ang mga tao sa aking buhay na kailangan kong ipanalangin at patawarin? Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo manalangin. Ama naming Panginoong Diyos na nasa langit na siyang umiibig sa buong sanlibutan, tulungan niyo po kaming maging mabuti kahit na sa mga taong nananakit sa amin. Bigyan niyo po kami ng lakas upang maging instrumento ng inyong pagmamahal at kapayapaan. Alisin po ninyo ang galit at paghihiganti sa aming mga puso
at palitan niyo po ito ng pagkahabag at kabutihan. Sa inyo po kami nagtitiwala, o aming Panginoong Diyos. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan. Pagpalain at gabayan ang aming mga leaders at ang aming mga pamilya. Tulungan po ninyo ang aming bansa. Purihin ka, o aming Panginoong Diyos, at patnubayan po kami. At salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, sapagkat ito may samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.